start our singing episode here. Let's start. Just sing Just When I Need Him Most. Just when I need Him most. The best friend to have is Jesus. Oh, the best friend to have is Jesus. Friend
at the shore, singing forevermore. Our best friend to us is Jesus. Best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you fall. Oh, the best friend to have is Jesus. Okay. Tayo po ay tumayo at gawitin natin ang redeemed. Redeemed. And how I have to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, returned through His infinite mercy, His triumph forever I am. Redeemed by the blood of the Lamb, His triumph forever I am. So happy in Jesus, will alone makes my rapture happen. Know that the light of His presence will lead us continually dwell. Redeemed by the blood of the Lamb. His triumph forever I am. No, there's a phone that is waiting, and the pleasure to free, and so may the sense be made perfect, only the Lord I shall be. Redeemed by the blood of the Lamb. His triumph forever I am. Tayo'y yumuko sa ating panalangin. Lumuhod. O dakila kang Diyos, salamat Panginoon sa buong isang linggo. Kami ay iyong iningatan at sa umagang ito, sa araw ng Sabat, kami ay iyong tulungan, lalong-lalo na Panginoon ang may mga bahagi. Ikaw ang manguna sa bawat lumalabas sa aming bibig. Panginoon, turuan mo kami at huwag mo po kayong pabayaan. At ganun din, Panginoon, ang aming mga kapatid na papunta pala dito sa bahay-sambahan, Panginoon, iyo din po silang ingatan. Ilayo sila sa lahat ng mga disgrasya at kapamakan. Ganon din, Panginoon, ang nasa banig ng mga karamdaman. Ito po, Panginoon, ay iyo din po hipuin at palakasin ang bawat isa sa amin. At ganon din sa aming pananampalataya, tulungan mo po kami na habang kami naghihintay sa iyo, ay iyo din po kami, Panginoon, palakasin sa aming pananampalataya. Umaasa kami na kami din ay iyong linisin upang kami kaya-aya sa pagsamba sa araw ng Sabat na ito. Ito ang aking samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath!
Pangilang sabat na po tayo sa taon 2025 mga kapatid? Okay, pangalawa na tayo. So mayroon na lang, ilan na lang ang natira? Hindi nyo alam? Okay, papaalam ko sa inyo. Sa buong isang taon, mayroon tayong 52 sabats. So nabawasan na tayo ng dalawa, mayroon na lang 50 Sabat. natira. At hoping na yan ay panalangin natin palagi sa Panginoon ay mapi-perfect natin yan kasi 52 sabats lang yan, mga kapatid. So, sa umagang ito, ang Care Group 1 ang siyang nang mangunguna sa ating Sabbath School service at hindi po natin alam kung ito na po yung end ng Care Group na magdadala ng Sabbath School every Sabbath. Dahil mayroon na po tayong yatang panibagong set of officer. So, ano pa man, gagampanan po natin ang lahat ng may kaluwalhatian sa Panginoon. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay ang ating napaka-aktibong senior citizen. Asa na po yung ating mga youths na ang early bird natin ay senior citizen. At ang nanguna ng ating pag-aawitan ay senior citizen din. So, ating pasasalamatan si Ma'am Mercy, si Dogen na kung saan siya ang nanguna dito sa pag-aawitan. Hindi po siya kagabi ang napagbigyan ng part na magpapaawit, pero nakita niya na wala pa ring umaakyat, kaya yan, siya po ang nag-akyat. Maraming salamat, Ma'am Mers. At sinundan ito ng pambungad na awitin na kanya nang ibinigay ang Redeem. Then, ang panalangin na ibinigay sa atin ni Sister Irene Salazar. At ang inyong lingkod, ang siyang magwe-welcome sa ating lahat, Sister Crispa Mascardo. At ang kasunod ko po ay special song na ibibigay sa atin ng mag-asawang Aklon, si Ate Anita at si Kuya Melky. Then susundan ito ng dahil wala pa tayong spotlight, ating patayuin si Brother John Mascardo kung mayroon siyang nabisitahan sa linggong ito or the other weeks, pwede naman. Then susundan ito ng promotional talk ni Brother Jimmy Salazar. So mga kapatid, bago po ako upo, nais ko pong basahin natin lahat ang katapusang chapter ng Psalms. Dahil dito ako na lesson nung Sabado, hindi ko alam kung ilang chapter lahat yung Psalms. Nagkamali kami doon sa Bible math ni Uwa. Hindi namin natandaan na 150 pala yung chapter ng Salmo. So ating basahin mga kapatid, sabayan niyo po ako kung inyo na po nakita. Mga awit 150. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Purihin siya sa tunog ng trompeta. Purihin siya sa salteryo at sipa, alpa. Purihin siya sa mga tamburin at sayaw. Purihin siya sa mga panugtog na may kwerdas. Purihin siya na mga matunog na pumpyang. Purihin siya sa mga pumpyang na maiingay. Lahat ng bagay na mahininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So yan po mga kapatid, ating purihin ang Panginoon ng may kagalakan sa ating mga puso. So lahat ay wini-welcome ko po sa ating bahay sambahan in behalf sa Rampano Church. Welcome po tayong lahat. Susundan po ito ng awit ni Nina Mr. and Mrs. Aklon.
doon ako sa iyong tuluyan. Nagulat ako kang Nagahulat ako kang Nagahulat ako kang Jesus. Nagaantos ako sa takong sa panulay o kaaway ko. Sa kasakit kaguon o kamatayon ay nagulat ako kang Nagahulat ako kang Nagahulat ako kang Jesus. Bisan sa lubnganan mo, mahulay ako. Iyang saan matuman gayon. Nagatawag siya o mutubag ako. Ay nagulat ako kang Jesus. Nagahulat ako kang Jesus. Nagahulat ako kang Jesus. Dalion mo, Kristo, ang pagbalik mo sa paghukom sa kalibutan. Dadon mo ang korona sa matalaog, kay nagulat ako kang Jesus. Nagahulat ako kang Jesus. Nagahulat ako kang Jesus. Kay nagulat ako kang Jesus. Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Panginoon nga tayo ay narito ngayon upang nakaalaala sa araw na Sabat.
Nanay Suling ay natuwa akong nandito siya. Okay talaga. Ah, so, ang gawain ng Panginoon dito sa ating lugar mga kapatid ay ito'y marami talaga. Hindi tayo maubusan ng gawain, tayo lang ang naubusan ng panahon. Wala tayong time. Ganun yun ang nangyari. Kasi, ang sabi ng Roma, 10, versikulo 5:4, ang tayo po ay isang representative para sa gawain ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, kapatid, na yung ating paglilingkod ay araw ng Sabat lang. Hindi po yun. Itong araw na Sabat na ating kaugalian na sinunod ni Jesus Christ, hindi ito paglilingkod mga kapatid. Tandaan natin yan. Ang paglilingkod na tunay, yung nag-harvest nandun po sa field. Yun ang participation natin para sa gawain. Basahin natin ang Lucas 10, versikulo 2. Yan ang sabi ng Diyos. Instruction yan para tayo ay makasunod sa sinasabi ng Panginoon. Ang araw na Sabat, ito yung kaugalian natin para tayo ay sumunod sa sinabi ng Diyos na itong ugaling na ito ay ating sundin. Itong kuha ng Panginoon. Pero ang sabi ni Apostol Paul, yung paggawain talaga, yung nagalakad. Di ba, Sister Yole? Yung nagalakad. Hindi yung paglilingkod na ating kaugalian nandito sa ating church, Nanay Suling. Kaya ang network ng gawain, meron tayong responsibilidad sa gawain sa pamagitan ng ating participation, kung ano man ang ating kakayahan. Halimbawa, yung ating pamilya, ang ating family, na hindi pa kumanampalataya, yan ang isa sa mga paglilingkod na gusto ng Diyos na ating gagawin. Kaya, kung maaari mga kapatid, sa ating lugar, hindi tayo maubusan ng paglilingkod. Kasi ang paglilingkod, hindi yung naglingkod ka bilang meron tayong katungkulan sa iglesia, hindi po yun. Natural yun na ating gawain para ating gagawin ang katulad ng sinasabi ng Diyos. Ano yung sabi ng Diyos? Noon siya naglaki at siya ay tumayo at nagbasa. Anong binasa niya? Tulad ng ating binasa ngayon, ang Bible. Ang kaniyang ugali, yun din ang ating ugali. Ganon yun, kapatid. Hindi siya nga sabi ay naglilingkod tayo ngayon mga kapatid kay araw na Sabat. Hindi po yun. Ugali ito para tayo ay makasunod. Ang paglilingkod na sinasabi ng Panginoon, yung naglalakad. Yan ang sabi ni Apostol Paul. Every day, every hour. Kung saan ka nagtrabaho, pag mag-time ka, meron kang ibigay na opportunity na salita ng Panginoon. Yun ang tama, kapatid. Amen? Ganon yun. Kung saan ka man halimbawa, nag-drive ka ng tricycle, iyan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi yung sabi, Sabado ngayon, magdali-dali ako kasi maglilingkod tayo doon. Hindi po yun. Mga kapatid, itong kaugalian natin, hindi yung mayroon kang katungkulan, mayroon kang sa iglesia, hindi yun paglilingkod. Nagsunod ka lang sa sinasabi ng Diyos na itong kaugalian ni Jesus Christ. Amen? Mabuti nang maintindihan natin, kapatid. Kasi yun po ang tunay na paglilingkod. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, yung participation natin sa paglalakad. Ano yung lalakad? Yan ang sabi ni Apostol Paul. Yan ang sabi ni Apostol Paul. Kung basahin natin ang Juan 14, versikulo 26, ang sabi ng Diyos doon, hindi tayo nag-iisa. Kaya nung nakaraan mga kapatid, ang testimony ko po sa gawain ng Panginoon, talagang ito'y panata ako sa Panginoon. Hindi ito sabi nga, kuan ako, nagsusunod sa care group. Wala yon. Yung care group na yun, sa totoo lang mga kapatid, parang pakitang tao na lang ganun.
care group hindi natin nasunod ang tamang pamaraan. Ang tama talaga kapatid, lakad talaga tayo. Yan ang blueprint ng ating panampalataya. Oo. Yung care group talaga ang tunay, nagkakaisa tayo para lumakad. Hindi lang sa Sabado, kapatid. Oo. Ang Sabado ay ito'y pinalaan natin sa Diyos. Para ito ay ating salubungin ng Diyos, makipagpunyagi ka, banal na araw ito ang pinaka panahon nga sinasabi ni Jesus Christ nga siya'y pumasok sa sinagoga at siya ay tumayo at nagbasa. Ugali niya yun. So, every day, kung saan man kayo nagtrabaho, uulitin ko kapatid, yan po ang ating gawain. Yan ang paglilingkod. Buti nang maintindihan natin. Okay. Noong nakaraan ay lumakad ako at tumawag si Sir Julan nga, puntahan mo ako. Grabing lagnat ko, gihilot ko siya mga kapatid, gi-reflex. At natamaan rin ako sa kaniyang sakit. Hina pang aking kwan eh. Kaya nagkaroon din ako ng medyo nilalagnat ako ng masyado. At noong nakaraan ay kahapon, meron kaming dala galing sa West Coast ng Langka. Hinihimay-himay ko at binanatan ko ng kain. Uy, sumakit ang tiyan ko. Grabe yung sakit. Wala na itong pag-asa. Parang bumalik yung sabi ko, yung sakit nga naranasan ko noon, masakit sa tiyan, grabe sakit. Pero yun pala mga kapatid, maganda pala yan sa katawan, sa tiyan natin yung langka. Hinuhugasan po, bilis lang siyang nare-recover. Nag-react pa lang tiyan ko dahil marami doon toxic na nalagay sa tiyan. Marami akong nakain nga hindi karapat-dapat sana. Kaya lumabas yun kapatid. Noong lumabas, uminom ako ng sinangag nga malunggay. Sinangag na malunggay, lagyan ko ng init. Lumabas ang pawis ko. Gumaan ang aking pakiramdam. Kahit ngayon mga kapatid, medyo nginig-kinig pang aking tuhod. Pero naramdaman ko talaga nga maganda. Maganda ang result. Ayun po ang ating tungkol naman sa paglilingkod mga kapatid sa Panginoon sa araw-araw. Marami pong gusto talagang magpa-Bible study, lalong-lalo na doon sa mga naranasan ko doon sa aming mga kapitbahay doon sa kabila. Napuntahan ko rin yung mga kapatid natin nga hindi na nagsasamba. Yun ang ating gawain kapatid. Hindi lang gawain ng liman yun. Ang sabi ng Diyos, magkakaisa, pastor, lahat ng mga members ay tayo po ay sama-sama. Habang may pagkakataon pa nga makalakad pa. Pagdating ng panahon nga hindi na tayo makalakad, senior citizen na, wala na tayong time. So ngayon habang makalakad pa, okay lang. So kayong hindi makalakad dahil masakit na ang tuhod, to support, pwede rin. Katulad ni Brother Dodds, umigay siya ng mga apple, distribute din natin sa mga kapatid na gusto nating dalawin. Yun ang gawain mga kapatid. Pagmamahal sa ating kapwa, yun ang paglilingkod. Hindi yung naglingkod tayo sa every Sabat, hindi yun. Ang pagpunta natin sa simbahan dito, ito yung po ang sinusunod natin ng Panginoon. Ano yung sinusunod natin? Yung kaniyang ugali. So pag network natin sa gawain ng Panginoon, yung ating mga obligasyon, yung ating family, number one kapatid. Kung hindi sila nakaroon ng katotohanan, puntahan natin, alalahanin natin yan ang gawain. Nanay Suling. Nagantay ako sa sabi mo nga, puntahan natin yung kapatid mo. Pag yung mga anak mo, okay yun. Puntahan natin. Ito si
Aligrado. O, nag-umpisa na ito. Yan ang tunay na gawain. Magni-network. Unahin natin ang ating family. Kung paano natin sila maugnay sa buong katotohanan, kapatid. Una, yung ating sarili, ating family, at extend tayo sa ating mga kapwa. Makikita nila yan, kapatid. Maging effective tayo. Yan ang sabi ng Apostol Paul sa Roma 10. Kaya ngayong umaga, happy Sabat sa inyong lahat. Yan ang aking paglilingkod ngayong isang linggo. Ka muna magbaba, Brother John. Ang care group ay maghahandog muna ng bago ang ating promotional talk. Care group 1, nakyat na po tayong lahat. Si Mr. and Mrs. Alegrado, si Sir Romy, si Sister Jomra, Mr. and Mrs. Aklon. Si Mr. and Mrs. si Pastor and Mrs. Hachiro pala. Mag-awit muna tayo, ma'am.
Good morning at happy Sabbath po. Ang ngayon po ay ikalawang Sabat sa atin pong bagong taon na naranasan. Alam po ninyo mga kapatid, minsan po ay mayroon po akong sasabihin tungkol doon sa nabanggit ni Brother Mascardo kanina. Alam po ninyo, parang nagkaroon ng parang mayroon akong na ano doon sa sabi ni Brother sa pagtungkol sa paglilingkod. Kasi mga kapatid, hindi ko talaga malirik sa aking isip ang aking nabasa sa talata sa Biblia. Kasi doon yun sa libro na ibinigay ko kay Brother, itong backslider na dinadalaw ko lagi, si Brother Robert. Nandoon talaga mga kapatid ang talata na nabasa ko doon, na ang mga naglilingkod sa iglesia ay dapat magkaroon ng bahagi sa iglesia. Ano ba itong ibig sabihin na ito mga kapatid sa paglilingkod sa iglesia? Doon naman mga kapatid sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa aklatong Marcos 16:15, humayo kayo at ipangaral. So sa mga dalawang ito mga kapatid, dito ngayon ay parang nagkaroon ako ng parang magulo ang kung ating titingnan, pero alam ko na iisa ang punto nito. Pero kaya lang parang hindi ko pa lubos sa maintindihan. Kaya yung talata na ito hahanapin ko sa Biblia, mga kapatid, sa susunod. Pag-aaralan ko mabuti. Kasi maraming mga talata na kasi ang aking naiisip tungkol sa aking pagbabahagi ng Ebanghelyo ayon sa inutos ng Diyos. Kaya hindi ko na natandaan na mabuti ang talatang ito. Pero lagi ko sana itong binubulay-bulay. Pero hindi po ito ang topic natin ngayon, mga kapatid. Yan po ay nabanggit ko lamang kasi nagkaroon ako ng parang pagkakaiba doon sa aking pangunawa. Nang pagkaunawa ko kasi mga kapatid, kapag ikaw ay nagbahagi ng Ebanghelyo, lumalakad ka, sabi ng Panginoon, litra por litra, sa aklat ng Marcos 16:15, humayo kayo, ipangaral ang Ebanghelyo. Humayo, ibig sabihin, maglakad tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, humayo. Ang talata naman na aking nabasa mga kapatid, ay ang naglilingkod sa iglesia. Yan ang aking hahanaping mabuti, sasaliksikin ko ang makapal na Bibliang ito, mga kapatid, para makita ko ang talatang yan. Kasi may nabasa talaga ako mga kapatid, tinuro talaga yan ng Panginoon sa ating mga isipan. Kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, siguro alam po ninyo yan kung saan ninyo hahanapin. Pero ako ay marami na po, kasi marami na akong mga teksto na gumagalaw sa aking isipan tungkol doon sa aking pagbabahagi ng Ebanghelyo, kung paano ko po i-guide yung pagsasalita patungkol sa salita ng Diyos sa iba't ibang mga tao na aking nakakasalamuha. Lalo na mga kapatid, hirap na hirap ako doon sa kapatid na backslider na mayroong tampo sa ating iglesia. Kung paano ko i-guide yung aking pagpapahayag, kung paano ko ipapakita yung tunay na pag-ibig ng iglesia para lang manumbalik. Mga kapatid, kasi nung nakaraang mga araw, 2 beses na kami bumalik doon sa kanya. Sabi niya, sige lang Brad, darating din ang panahon pag wala ng tampo ko, magbabalik loob din ako. Sabi ko, kailan pa kaya? Baka dumating na ang Panginoon. Pero okay po mga kapatid, hindi po ito ang ating topic, kundi ito po ay patuloy po sa paglago ng atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ano ho? Dahil tayo po ay Second Sabbath sa taong 2025, mga kapatid, na panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pakikipagbakas sa sanlibutan ito ang atin pong mararanasan. Iba't ibang uri ng mga pagsubok na dati ay naranasan natin, ngayon po ay panibago na naman po ito. Panibagong pakikipagkaharap sa sanlibutan ito, na kung papaano ang mga Kristiyano, ang mga naglilingkod kay Kristo na ating Diyos, ay mabagong lubos ang atin pong mga puso, ang ating mga isipan, at kung papaano po tayo lalago sa atin pong pananampalataya. Kung dati po tayo ay mahina, ngayon po, dapat po sa bawat taon na sumasapit sa ating buhay, na tayo ay patuloy
na nakatayo sa iglesyang ito bilang mga lingkod ng Diyos ay patuloy nawa na lumago pa ang ating pananampalataya dahil hindi lang tayo tagapagpakinig, mga kapatid, sabi ng Biblia, kundi tayo rin ay tagapagsalita, mga kapatid. Ano ho? Ibig sabihin, hindi lang tayo naririto sa iglesia para makinig sa salita ng Diyos, kundi tayo rin ay magsasalita sa ating mga kapwa. Yan, katulad ng sinabi ng Panginoon sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. Yan. Kaya sabi po sa unang Tesalonica 5:17, magsipanalangin kayo ng walang patid. Magpasalamat kayong lagi. Sabi po ng Panginoon, dapat daw po ay lagi tayong magpasalamat at lagi tayong manalangin na walang humpay. Sabi nga ng iba, ay paano yan? Maghapon ka na lang siging panalangin kasi walang patid ang panalangin. Mga minamahal ko pong mga kapatid, itinuturo po ng Panginoon kung paano po natin maintindihan ang panalangin na walang patid. Ano ho? Yung panalangin po natin, nakikita po ba natin ang kasaysayan ni Cornelio? Nung si Cornelio ay tinawagan ng Diyos, si Cornelio ay hindi naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Pero si Cornelio, nang manalangin siya sa tuwing araw-araw siyang nananalangin, tuwing alas 9 ng umaga, bumaba ang Espiritu ng Panginoon, ang isang anghel na nagsalita sa kanyang harapan. At umabot sa harapan ng Diyos ang kanya pong panalangin. Napakaganda naman May mga tao pala na hindi naman sila mananampalataya, pero sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang puso, sa pananalangin sa Diyos, dinidig ng Diyos ang kanyang panalangin, mga kapatid. Di ba? Mababasa po natin yan sa aklat po ng mga gawa, mga kapatid. Patungkol doon sa itinuturo ng ibang mga iglesia patungkol sa pagkain. Makikita po natin yan doon, ang mga talatang yan. Sa 10 hanggang 32, yan, mga kapatid. So alam po ninyo, mga kapatid, ang panalangin pala na walang patid, ito ay siyang magbibigay ng tatag sa ating pananampalataya. Dahil ang sabi doon sa 18, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo pala ay hindi na nananalangin, yung ating mga isipan nakagumo na doon sa mga bagay sa lupang ito, abay lumalayo pala sa atin ang banal na Espiritu. Alam po ninyo, mga kapatid, ang isang tao na mapanalanginin sa Diyos, sabi nga ni Brother John Mantala kagabi, ang pananalangin ay hininga ng ating kaluluwa. Hininga ng ating pananampalataya kung paano po tayo lalago sa atin pong pananampalataya, mga kapatid. Kaya ang taong mapanalanginin, 100% naniniwala ako na ang kanyang magagawa ay maiiwasan niya ang paggawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi naranasan yan, mga kapatid, ang inyong lingkod nung ako ay bago pa lang sa pananampalatayang ito. Yung iba sinasabi nila na kapag ikaw ay bago pa lang, hindi ka pa nagiging tapat. Mga kapatid, magkaiba ang ibinigay na Espiritu sa atin ng Diyos. Ako, mga kapatid, nung bago pa lang ako sa pananampalataya, 3 buwan pa lang ako nabautismuhan. Ang Bibliyang ito, kahit mahina ako magbasa, sinisikap ko, inaabot ako ng alas 12 ng gabi sa pagbabasa dahil hinihiling ko sa Diyos na bigyan ako ng sapat na konting karunungan na kahit kasing butil lang ng buhangin ang ibigay sa akin ng Panginoon. Dahil ang pinapangarap ko sa buhay ko, mga kapatid, ang tanggapin ko ang Panginoong Hesukristo sa aking buhay, ay makapagbahagi ako sa aking kapwa dahil ito ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo naglilingkod para sa ating sarili, hindi lang tayo naglilingkod sa Diyos para maligtas tayo, kundi maglilingkod tayo sa Diyos alang-alang sa ibang tao. Ano po? Kaya po ba natin isakripisyo ito, mga kapatid? Kaya po natin ito, mga kapatid? Tingnan po ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ano ho? Wala siyang kasalanan, walang dungis ang kanyang pagkatao, wala siyang kapintasan. Pero isinakripisyo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili alang-alang sa akin at sa inyo, sa ating lahat. Ano ho? Sa kabila ng ating mga makasalanan na hindi karapat-dapat iligtas ng Diyos, hindi karapat-dapat ibuhos ang kanyang dugo at ibuwis ang kanyang buhay, ginawa niya ito, mga kapatid. Ang tanong, tayo ngayon na mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, ano po ba ang ating ginagawa? Ito po ba ay ginagantihan natin ng ganito? Ang bilang pagtugon at pagsunod natin sa atin pong pananampalataya? Alam po ninyo, mga kapatid, kung minsan po
Kayo man at ako ay nakakaranas nito. Na tayo kung minsan nawawalan tayo ng gana sa ating pananampalataya, lalong-lalo na pag dumating po ang mga pagsubok sa buhay natin. Ano ho? Nawawalan tayo ng gana. Bakit po mga kapatid? Dahil ang ating mga panalangin sa Diyos ay hindi ito dinininig ng Diyos. Yan, napakaganda kagabi ang binasa ni Brother John Mantala, yung mga kwento na yun. Alam nyo, natatats ang puso ko noong kagabi na binabasa niya yun, mga kapatid. Kaya hindi dinirinig ng Diyos ang ating mga dalangin kasi hindi tama ang ating pananalangin. Ano ho? Nananalangin tayo, Panginoon, pagpalain mo ako sa aking pamumuhay. Pinagpala naman tayo ng Diyos. Ang ginawa natin sa pagpapalang ito, hindi natin itinulong sa ating kapwa, kundi kinimkim natin ito na tayo ay mayroong pusong makasarili at ito ang itinuro ng dyablo sa atin. At ito ay inadapt natin kahit tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Paano nga ba ang tao lalago sa pananampalataya? Yan ang tanong sa atin sa umagang ito. Basahin po ninyo sa inyo pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Jeremias Kapitulo 17, talata po niya ay 7. Ganito po ang sinabi, mga kapatid. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, na ang pag-asa ay ang Panginoon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit ng kalangitan. Patuloy ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan at niluluwalhati sa umaga pong ito. Ang iyo pong mga salitang ito, Panginoon, naming matutunghayan. Kahabagan mo po kami na kami ay kulang sa karunungan at kaalaman, na kami ay handang sumunod at patuloy na magpapasakop sa inyo. Na nawa, Panginoon, ang aming pananampalataya sa pagtitiwala sa inyo ay malubos kami sang-ayon po sa iyong banal na kalooban. Ang banal na Espiritu nawa ang siyang mangusap sa aming mga puso at ikaw po, O Diyos, ang mag-uudyok sa amin ito kung papaano kami maging tapat na susunod sa inyo upang kami ay lumago sa amin pong pananampalataya. Salamat po sa pagtugon at pagdinig ng aking mga dalangin ito. Patawarin po ang lahat ng aming mga pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang wika po ni Propeta Jeremias, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ng kanyang buhay ay ang Diyos, mga kapatid. Napakapalad natin, pero kung minsan iniiwan natin ang Diyos. Ano ho? Nasaan ngayon ang mga kapatid na nakaalam ng mga salitang ito, na tinutukoy silang mapalad sa kanilang pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo pagdating ng mga pagsusumakit sa buhay, katulad sila ng mga binhi na natanim sa batuhan, nawala, mga kapatid. Ano kaya ang mangyayari sa mga taong lubusan ang pagtitiwala sa Diyos? Tingnan po ninyo sa talatang 18. Ang sabi po dito, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, na nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka dumating ang init at dumarating init sa tabi ng ilog. Yan, sabi nito, at hindi natatakot pagka ang init ay dumating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi magbabalisa sa taon ng tagtuyo o hindi man maglilikat ng kanyang pagbubunga. Nakakita na ba tayo ng punong kahoy na nasa tabi ng tubig na ang dahon niya ay nalagas? Nakakita ba tayo ng halaman natin, alagaan natin ng dilig na nahulog lahat ang dahon? Hindi po, mga kapatid, kundi bagkus lumalago ng lumalago ang puno na laging sinusuportahan ng tubig. Ang ating pananampalataya kapag wala tayong pananalangin, bilang pagdilig sa ating pananampalataya sa ating puso, aba, kung sa mga waray pa, maradag ang dahon, waray na dahon, nauga na tanan, kay ang ugat, wala na tubig nga gisupsop. Paano pa makadahon nga wa na may tubig ang ugat, ang lawas sa kahoy, wa na tubig, kung sa mga Cebuano pa. Ano ho? Wala ng tubig ang katawan ng puno at ang kanyang ugat ay wala ng tubig na mahihigop.
Paano pa nga bang magkakaroon ng dahon, mga kapatid, ang punong kahoy? Pero tingnan po ninyo, ang isang kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog na laging umaagos ang ilog nung tag-init, mga kapatid, pumasyal kami doon sa lupa ni Brother Ronnie. Aba, nagbitak-bitak na ang lupa. Oh, nagbitak-bitak na ang lupa. Ang mga tanim doon sa kanyang lupa na hindi doon sa gilid ng sapa, tuyo na. Pati ang langkang malaki na ang langkang ni Brother Ronnie, napatay pa. Biro mo yan sa tinding init kasi walang dilig. Pero ang mga kahoy, mga kapatid, na nasa tabi ng sapa, ang kanilang dahon ay mayabong. Bakit ko po binabanggit ito? Dahil ito po ay isa pong talinhaga ng Panginoon sa mga taong nagsisunod sa Kanya. Talinhaga ng Diyos sa mga taong lubusan ang pagtitiwala sa Kanya at laging nananalangin upang lumago sa kanilang pananampalataya. Tayo kaya, mga kapatid, ginagawa kaya natin ito? Kung minsan may mga pagsubok sa buhay natin, may naramdaman ko ang pagsubok sa buhay ko, hindi muna ako magsasamba kasi masakit. Alam po ninyo, mga kapatid, kung kailan tayo nasasaktan, sabi ng awit, doon tayo lubos na lalapit sa Diyos, mga kapatid. Kapag nakaramdam tayo ng takot, alinlangan, kapaitan sa buhay natin, doon natin lubos na ilagak ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating mga puso, isipan sa Diyos. Dahil siya lang ang makapagbibigay kalutasan sa mga bagay na ito. Pero kung tayo, mga kapatid, uurong, nako, kawawa tayo. Dahil kapag tayo ay uurong sa panahon na makaranas tayo ng mga kapighatiang ito, nandoon si Satanas, mga kapatid. Yan, maganda yan. Huwag ka munang magsimba sa iyong Diyos kasi may problema ka. Masakit ang iyong kalooban. Ang iyong lingkod kahit nasasaktan ang kalooban. Mga kapatid, patuloy sa paglilingkod, pinapasakop ko sa Diyos ang aking sarili. Baka isipin nyo naman, ako na lang at ako. Kayo man, mga kapatid, kapag kayo ay nasasaktan, lumapit lang tayo sa Diyos, magtiwala tayo, mga kapatid, hindi tayo mabibigo. Nangako ang Diyos na kapag kayo ay lumapit sa akin, sabi niya sa aklat ng Mateo 11:28, o nga, 11:28 ng Mateo, hali kayo mga nangapapagal at nabibigat ang lubha at kayo ay aking papagpapahingahin. Paano nga ba magkakaroon ng kapahingahan ang ating mga pusong punong-puno ng pagsusumakit kung hihiwalay tayo sa Diyos? Aba, maranasan man natin ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Ngunit pagdating naman ng panahon, kahirapan ang ating daranasin sa langit na bayan. Napakapait, mga kapatid. Kung iisipin po natin, nagsakripisyo na tayo. Nagsimula na tayo. Bakit pa tayo hihiwalay? Bakit hindi pa natin panghahawakang lubos ang ating pananampalataya? Dapat pong higit tayong lalago ngayon, mga kapatid. Dahil alam natin ngayon na napakalapit na ang Diyos na siya ay dadatal sa alapaap ng mga langit. Alam po ninyo, mga kapatid, ang inyong lingkod. Alam ito ng Panginoon ang karanasan kong ito sa buhay. Kaya ako nanatili kahit maraming pagsubok sa buhay ko, maliban lang na hindi ako ninyo makikita sa simbahang ito kung ako ay mawala na sa lupang ito. Noong ako ay nagkaroon ng panaginip, mga kapatid, na kami ay naligtas sa langit, yan lang, mga kapatid, ang aking basihan. Wala akong ibang tinitingnan ng mga turo, mga kapatid, kundi ang sinusunod kong turo sa Biblia. At kapag dumating sa akin ang panghihina ng pananampalataya, pumapasok sa isip ko yung aking panaginip, mga kapatid, na dinala kami ng anghel ni Brother Buyet Abastillas doon sa langit. Naligtas kami, mga kapatid, napakasaya sa langit. Kitang-kita ko talaga, mga kapatid. Kaya nung ako ay magising, sabi ko sa Panginoon, nung ako ay lumuhod na nalangin, Panginoon, sana hindi mo na ako ginising. Kasi napakasaya, mga kapatid. Limot ko ang bagay sa sanlibutan. At ang sabi ng isang tao na nagdala sa amin, wala ka sa lupa, ikaw ay nasa langit. Mga kapatid, napakasaya. Kaya kapag dumating ang pagsubok sa buhay ko, alam po ninyo, mga kapatid, ito po ay dadalhin ko po kayo sa personal kong karanasan sa buhay na makakatulong din sa ating pananampalataya. Kung hindi ako, mga kapatid, binigyan ng Panginoon ng ganong panaginip, baka wala ako sa iglesyang ito. Dahil hirap ako noon, mga kapatid, hirap akong i-guide ang aking pamilya. Totoo yan, mga kapatid, alam ito ng Panginoon, maging ang aking mga anak, nahihirapan akong dalhin sa katuwiran na itinuturo ng Diyos. Ako ay naging leader sa iglesia, maraming mga kapatid na pasaway sa iglesia, sinusubok ang inyong lingkod, mga kapatid, pero nanalangin ako sa Diyos. Panginoon, katulad ni Moises, hindi ko ito makakayanan na dalhin ang iyong bayan.
Ngunit alam ko na ikaw ay nariyan, ikaw ang mag-guide sa kanila. Makakaya ko ito. Mga minamahal ko pong mga kapatid, wag nating sayangin ang ating pong paglilingkod. Kung tayo po ay nakapagsimula ngayon hanggang sa wakas ng buhay natin, mga kapatid, panghawakan po nating matibay ang pananampalatayang ito. Siguro ko, mga kapatid, mag-iisip tayo. Ngayon, si Brother Jimmy, nagsasalita lang yan ng ganyan. Pero, hindi totoo yan. Mga kapatid, ang aking panaginip na aking na-share sa inyo, kung ito man ay sinungaling, ngayon din, mamamatay ako sa inyong harapan, susumpain ako ng Diyos. Pero ito ay ipinakita talaga ng Diyos sa akin, mga kapatid, nung kami ay dumating doon sa langit, mga kapatid, na napakaganda ang disyerto, mga kapatid, na aming nilalakaran. Dalawa kaming nakarating doon, yung si Brother Buyet Abastillas, yung kapatid natin sa Kalapa. Yun ang kasama ko talaga, mga kapatid. Ano ho? Kaya kapag pumasok sa isipan ko ang mga bagay na ito, kapag nasa panahon ako ng panghihina ng pananampalataya, patuloy na ipinapaalala sa akin ng banal na Espiritu, yung kanyang ipinakita sa akin kung paano ang tao maligtas, mga kapatid. Kaya doon ako, nagtumibay sa aking pananampalataya, doon ko lubos na inilalagak sa Diyos ang aking sarili. Panginoon, tulungan mo ako, dahil ako ay isang taong makasalanan. Kung hindi ko man ito makakayanan, ngunit alam ko na nariyan ang Diyos, mga kapatid. Kayo at ako, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal tayong lahat, mga kapatid ng Diyos. Ngunit ang nais lang ng Diyos sa umagang ito, lumago ng lumago ang ating pananampalataya. Huwag tayong lumago sa mga bagay sa sanlibutan, kundi bagkos lumago tayo sa pagtitiwala at pananalangin at lubos sa pagtatapat sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sa umagang ito, ang mga mensaheng ito ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay magbigay nawa ito ng pangungusap sa ating mga abang sarili. Paano nga ba tayo magiging isang matuwid at mapalad sa pagdating ng Panginoong Hesus? Bago po ako uupo, bibigyan ko po kayo ng isang talata. Sa aklat ng Apokalipsis 3:11, ang sabi ng Panginoon, ako'y darating na madali, panghawakan yung matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ni numan ang iyong putong. May putong ang bawat isa sa atin, mga kapatid, na nakahanda sa langit na bayan. Panghawakan nating matibay ang ating pananampalataya. Baka pagdating natin sa kaharian ng Diyos sa paghuhukom, ang korona na nakalaan sa atin ay kinuha na, mga kapatid, ng iba. Yan ang payo ng Panginoon, na huwag nating pabayaan na kunin ng iba ang ating korona sa langit. Dahil ito ay ipinangako ng Diyos. Sa kanyang pagdating, dala niya ang gantimpala sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay magtatapat, ang putong ng buhay ay tatanggapin natin bawat isa. Ang kagalakan sa ating puso na hindi masayod ay tatanggapin tayo ng Panginoong Hesukristo. Nawa, ang salita ng Diyos na atin pong natunghayan ay magsilbing aral at maging kagalakan sa ating puso, at ito ay magpapalago sa ating pananampalataya. Sumaatin ang kapayapaan mula sa Diyos at tanggapin natin ang banal na Espiritu sa araw na ito. Ito ang aking dalangin. Maraming salamat, brother. Tayo ngayon ay darako na sa ating lesson review. By care group pa rin po tayo, mga kapatid. So, yung care group 1, dito po na side. Care group 2, then yung sa likod, ang care group 3, which is ang mga kabataan. Hello. Ang mga care group leaders, tayo ay magtatapos sa alas 10 lang po, ha? 10 o'clock magtatapos na po tayo.